Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayun, mag-update tayo ngayon. Grabe mga lodi, ano nangyari sa inyo kaninang madaling araw? Nagpuyat ba kayo mga idol? No, so bago ang lahat mga idol sa ating malupit na news ngayon tanghali, sana pa-like na ng video mga lods. Kasi alam nyo, sa YouTube kapag maumpisa pa lang tas nila-likes na yung video, mas ano siya, tawag dito, ang tawag doon? Binuboost siya ng algorithm ng YouTube. So sana like niyo yung video natin agad ngayon. Mga idol, bago tayo mag-update. So eto na. Ito na ang malupit nating balita ngayon. Umpisahan na natin sa update kay Jerome Powell kaninang madaling araw. So ito yung buod. Mga idol, no, hindi binago o nag-post lang ang ating Fed. Ang interest rates, ito ay na ito na ang ikatlong sunod na pagkakataon na nanatiling pareho ang rates, no? So kumbaga naka-post. May apat na miyembro ng Fed, pero ito rin yun ngayon lang nangyari mga idol, o bihira mangyari na may apat na miyembro ng Fed ang tumutol sa desisyon na panatilihin ang rates. Ito ang unang beses nga na nangyari mula pa noong 1992 o mahigit 30 years na mga idol, no? Tatlong miyembro naman ang hindi sumuporta sa paglalagay ng easing bias o pahiwatig na posibleng babaan sa hinaharap ang rates sa kanilang opisyal na pahayag. Binanggit ng Fed na ang mga pangyayari sa Middle East ay nagdulot ng mas mataas na antas ng kawalan ng katiyakan. Kasi nga syempre, hindi malinaw mga idol yung lagay natin sa Middle East. Pwedeng tumagal, pwedeng maayos anytime. Yun, dun bumabase. Partikular na nabahala sila sa pagtaas ng presyo ng enerhiya, yung energy price natin. Dahil dito, binago nila ang salita tungkol sa inflation. Dati ay somewhat elevated, medyo mataas. Ngayon ay elevated na lang, mataas na talaga, sabi. No, sa inflation niya na pangkalahatang mensahe, mukhang nag-iingat ang Fed sa posibilidad na mas mataas na inflation pa. Hindi sila handang mag-cut ng rate sa madaling panahon dahil sa mga panganib mula sa digmaan sa gitnang silangan at tumataas na presyo ng langis at enerhiya. Ito ay medyo hawkish, no? Mas conservative type, no, na tono kumpara sa nakaraan. Kaya in-expect natin nga na babagsak no, in-expect natin na medyo bababa, pero medyo okay naman, hindi naman ganoon kalaki, no, yung downtrend lalo na sa XRP. Check natin yung Bitcoin. Yung Bitcoin medyo nag-drop ayan, no. Pero sabi ko nga sa chart ng Bitcoin, dito yan tatakbo sa ilalim ng blue, mga lods, no. Hintayin natin kung ano yung pwedeng mangyari dyan. Pero for me ngayon, Webes ngayon mga lodi, nako, weekend is coming. Mga idol, alam niyo naman pag weekend medyo nagkakaroon tayo ng slow down trend, no? Pero hintayin natin kung ano yung mangyayari. Inaasahan ko nga sana magiging good yung Fed para maliligtas tayo ngayong weekend, pero hindi. Medyo hawkish. Ano pa yung sinabi dito ni Jerome Powell? Jerome Powell just pulled out the ultimate hold. Ito yung naging parang controversial sa pagsasalita ni Jerome Powell kaninang madaling araw. In this CNBC clip, he said that he is stepping down as chair but keeping his governor seat, saying he will leave when it is appropriate to do so. He's basically playing goalie for the Fed's independence, ensuring the institutional architecture doesn't give up on political pressure. So parang ang gusto ni Jerome Powell dito, talagang kakalabanin niya si Trump, mga idol, no. Although sa history kasi mga idol, once na natapos na yung termino mo bilang Fed chair, although pwede ka pang manatili, no, hindi ka naman agad tanggal, pero hindi na ikaw yung Fed chair. Governor, meron ka ng sa governor ka na, no, governor seat meron ka doon. Pwede kang may bilang yung boto mo, kumbaga gano'n, may bilang yung boto mo at meron ka pa ring say kahit papano. At sinabi ni Jerome Powell para daw hindi maapektuhan ng politika yung Fed. Pero mga idol, sa history wala. Actually halos lahat ng natatapos na termino umaalis na. Although pwede pa silang magstay para maging doon sa governor seat nila sa 12.
sa 12 na boboto, pwede pa sila magstay doon. Pero umaalis na sila bilang respeto doon sa bagong Fed chair. Pero eto si Jerome, medyo matigas daw yung mukha niya. Matigas daw yung mukha niya, sabi. So, pag natanggal na siya bilang chairman, mag-i-stay siya. No, kung if ever siya pa lang yung gagawa nun, mga idol. Kaya nga sabi dito mga idol, ni Scott Bessent, ito yung sinabi ko kanina na pati si Scott Bessent medyo nag-react. Scott Bessent went off on Fed Chair Jerome Powell for deciding to stay on the Federal Reserve Board when his chair terms ends. Violating norms, no? Parang, kasi nga hindi naman ganoon yung normal mga idol, no? He's an institutionalist and cares about norms at Fed. This is a violation of all Federal Reserve norms. I think it is an insult to Kevin Warsh, no? Kasi nga yung iba umaalis talaga yun bilang respect dun sa bagong chair. Kumbaga, para di ka na makialam. Ikaw na yung dating Fed chair 'Di ba? Pag nag-stay ka pa, parang makialam ka lang. So, bilang respeto, umalis ka na lang, 'di ba? Kasi natapos mo naman na yung term mo. So, parang sinabi dito, insult to kay Kevin Warsh, no? The last time that the Fed chair stayed on the board, it was at request of the president. Hindi yung mismong ikaw yung nag-decide. Di ba? I can promise you, President Trump did not request for Jay Powell to stay. Malamang. No? Pero sabi nga ni Trump, mga idol, no? Pag hindi siya umalis, sisisantihin siya o ipa-fire siya ni Daddy Trump, mga idol, no? So tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari, kung talagang titigasan niya yung kanyang pace na mag-stay doon para manggulo. Hindi sa Fed, manggulo kay Trump, manggulo sa mga plano ni Trump, mga idol, no? Tatanggalin na siya ni Trump, no? Hindi natin alam yan, mga idol. So yung sa Fed kasi parang walang power si Trump natanggalin kasi may termino yun. Yung sa governor hindi ko pa alam. Actually, hindi ko na-research Oo nga, hindi ko na-research yun. So, mamaya titignan natin kung may kapangyarihan si Trump. Tangin, sabihin na natin. May kapangyarihan ba si Trump na tanggalin si Jerome Powell pag nag-stay siya sa governor seat niya. Ayan tanongin natin. Hindi ko naisip kayo na yun Hindi madali o diretsong kapangyarihan ni Trump na tanggalin si Jerome Powell bilang Fed Governor. Legal na sitwasyon. Naku, mukhang mahirapan pa si Daddy dito. Ayon sa Federal Reserve Act, ang miyembro ng Board of Governor ay kabilang si Powell ay naka-appoint para sa 14-year term. Oo nga pala. At maaari lamang alisin ng presidente for a cause, no? Dahil sa wasang dahilan, hindi ito at will o basta-basta. Kasi alam ko kapag tapos na yung termino ni Jerome Powell sa May 15, pero ang termino niya bilang sa governor seat o yung Fed governor ay January pa ata, mga idol, no? January. Nangangahulugan for a cause ay kapangyarihan nangangahulugan ng serious misconduct, efficiency, neglect of duty, malfeasance o incapability, korupsyon, pandaraya o hindi pagtupad sa tungkulin, hindi sapat ang policy disagreement o simpleng hindi pagkakasundo. Si Powell ay mananatili bilang governor matapos ang kanyang termino bilang chair ng May 20 kailan? Si Powell ay nananatili bilang governor kahit matapos ang kanyang termino bilang chair sa 2026. Ito ay pinapayagan ng batas at walang explicit request mula kay Trump para manatili siya. Pwede niyang subukan na tanggalin si Powell for cause kung may maipakitang konkretong dahilan. Pero malamang na maghahain ng kaso si Powell at maghahabol ng injunction sa korte. Katulad na nangyari sa kaso ni Governor Lisa Cook. Ayan na inalis ni Trump for a cause dahil sa mortgage allegation ongoing pa sa Supreme Court.
kumbaga kakasuhan lang para maalis, no? Nako, kakasuhan ni Trump yan, sigurado. Mahirap itong manalo dahil sa historical president at independence ng Fed. Maaring legal experts ang nagsasabi na policy-based removal ay hindi valid. Kahit na mga lodi sa tingin ko, kasi nga nasa Fed chairman pa nga si Trump, ay si Jerome, tinangka niya ng kasuhan eh. 'Di ba ngayon pang hindi na siya yung Fed chair, 'di ba? May tensyon sa pamamagitan ni Trump at Powell. Nagbabanta si Trump na tatanggalin siya kung mananatili bilang governor pagkatapos ng chair term. Pero legally, walang automatic power para gawin ito nang walang matibay na cause. Kadalasan ito ay magreresulta sa mahabang legal battle na maaaring umabot sa Supreme Court. Sa madaling sabi, may kapangyarihan si Trump na subukan, pero hindi siya malaya na tanggalin si Powell ng basta-basta. Yan. Malamang na matatalo ito sa korte kung walang solidong misconduct proof. Ito ay proteksyon para manatili ang independence ng Federal Reserve mula sa politika. So ayan na nga mga lodi, nako, mukhang magkakainitan na naman to mga lods, no? Ano kayang mga bagong bansag ang itatawag ni Trump kay Jerome Powell pag hindi pa siya umalis, no? Malamang babansagan niya naman kung ano-ano to si Jerome Powell, mga lods, no? Pero ayan nga yung nangyari mga idol. Medyo, nako, delikado ngayon mga lods, no? At mag-weekend pa. Lalo ni ating XRP. Alam niyo, XRP nga natin, mukhang mananalo yung mga tumagos na siya rito sa sa 1.34. Buti na lang kamo. Saan na yun? Yung Doge natin, malaki yung itinaas, no? Nung nakaraan, umabot siya ng 0.11 eh. So, kung nung nakaraan, 'di ba, pumapantay lang siya rito sa akin. Sa XRP ko, ngayon 5.8 na lang. Oh, ngayon, tumaas yung Doge, nasa 17K. Umabot pa nga to ng 21 eh. Yung umangat siya rito. Oh, 'di ba? So, itong Doge na to, iti-take profit ko to, mga lodi. Maglalagay ako diyan. Pero ito sa XRP mukhang hayaan ko to, mga lods, no? So, titignan natin ang mangyayari, kapanapanabik ang mga mangyayari sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggos, mga idol. Pero syempre, hindi ko pa masyadong yung XRP kasi ilang oras na lang. Mamayang alas 11 ng gabi, mga idol, mag-i-start na ang XRP Las Vegas, mga lodi. So, hindi natin alam kung ano yung mga i-announce doon. Siguro makakapagpa-bullish ba yan sa chart? Makaka-apekto ba siya o hindi? Dead ma lang. Dead ma lang yung chart sa sasabihin sa XRP Las Vegas, mga lodi. Pero sa tingin ko naman, kahit pa paano, medyo magiging solid yan, no? Kasi 30-1. Okay? Mamayang alas 11 magsisimula yan hanggang Sabado. No? Hanggang Sabado yan, mga lodi. So, sana umangat yung ating XRP bago mag-weekend para kung sakaling mag-slow down trend tayo sa weekend, suportado na nung naunang pag-angat, no? Ganun yung iniisip natin eh, mga idol. So, titignan natin. Nako, speaking of Trump, mga idol, pinost ni Trump tong pang-asar na post niya. Na straight of Trump, nakalagay dyan, no? Straight of Trump, mga lodi. Si Trump pa yung nag-post niya, na mga lods, no? Ang lupit niyan. President Trump post that it's now called the Strait of Trump. Cue the meltdown, they can't handle this. No, the only thing you can call is the Trump Strait. They don't Take two. They don't like that idea. Trump recently joked, ayan, with the blockade, it basically is the Strait of Trump. Kasi nga sila yung nag-handle dito, ultimo yung Iran eh. Parang pinabayaan sa kanila yung Strait of Hormuz eh. Na, okay, mo na bahala dyan ha. Magmi-meeting lang kami kung sino na yung magiging leader namin. Okay? Deads na kasi. Deads na. So yung 12, no, yung Magic 12, mga lodi, mag-uusap kung sino yung makikipag deal kay Daddy Trump, mga lodi. So nangaasar pa si Trump. At syempre, mga lods, dahil nga dyan,
kung naaalala niyo yung UAE na umalis sa OPEC, mga lodi, nako eto pa, ang galing ni Trump. Dito ko nakikita yung strategy ni Trump, mga lods, ang galing niya. Inuna niya pa yung wala na to, aalis na talaga to kasi kontrolado ni Trump yung Venezuela eh. Kinapture niya na si Maduro, di ba? So isa pa to sa aalis. Venezuela is next to leave OPEC after the UAE. Venezuela, 'di ba, yung UAE parang pangatlo ata yun sa pinakamalaking oil supplier eh. Ngayon yung Venezuela ang pinakamalaki. Now Venezuela sits on the biggest oil reserve on earth, around 20% of the global total. When it happens, Iran loses its power over oil. Millions of barrels flood the market. Extremely bullish for every asset, mga lods. No? Kasi kapag millions of barrels flood in the market, mga lodi, bababa yung presyo ng langis. No? Which is ayun yung pinoproblema ni Fed Chair Jerome Powell kagabi na tumataas yung presyo ng langis. Diba? So ngayon, kapag ito, nangyari itong mga to, UAE, Venezuela, magiging malaking epekto niyan sa market. Babaha ng langis ngayon, mga lods. Kasi kapag nasa OPEC sila, mga lodi, kinukontrol kasi ng OPEC yung mga supply. So may limit. No, kung magbibenta ka, magaganto ka, may limit lang yan. So once na umalis sila doon, mga lodi, limited na, unlimited na. Kung gusto nila magbenta na nila lahat eh. No problem. So ganun yung mangyayari ngayon, mga lodi. At sa tingin ko, hindi na mag-hoard ng langis ngayon mga lods. So, sa ko lang sa basa ko lang kasi nagkakaroon na tayo ng mga electric vehicle. No, kung pure pa rin tayo na gasoline o oil ginagamit sa lahat, hindi lang naman sa sasakyan, no? Pero kasi nagkakaroon na tayo ng mga electric ngayon no? Kaya parang negative na mag-hoard ka ng oil kasi hindi na, kumbaga meron ng mga alternative sa oil. So, kailangan mo na rin siyang ilabas, di ba? Kung gusto mo siyang mabenta mo. Ganun lang yun, mga idol. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako. No? So, ngayon, unlimited na sila magbenta, bababa na yung presyo ng langis. Nako, maganda yan. Maganda yan pagkaganyan, mga lods. No? Siguro hindi natin mararamdaman yan ngayon sa mga sunod na buwan. Pero malamang kung mangyari to, baka next year, bumaba na talaga yung presyo ng langis. No? Salungat sa sinabi ng Pilipinas na hindi bababa ng 100 ang diesel. Nabi ng Pilipinas yun Hindi na ba, sa palagay namin, hindi na bababa ng 100 ng diesel kasi nangyari yung gera. Kasi naniwala rin ako dun mga lods kasi nga naman, yung mga infrastructure na nasira, matagal ayusin yun. 'Di ba? Years din bago ayusin. Kung sakaling matigil man yung gera sa Middle East, yung mga refinery na nasira, matagal. So, yung presyo ng langis, sa tingin natin, hindi agad bababa dahil syempre ayusin pa yung mga yon. Pero hindi mga lods, pag nangyari to, sa tingin natin, medyo magkakaroon na o makakahinga na ng maluwag, no? Yung ating mundo pagdating sa oil supply. Okay? Eric Trump, si Eric Trump revealed the bullish Bitcoin truths at BTC conference. So, nagsalita naging guest speaker si Eric Trump sa Bitcoin Las Vegas. So sinabi niya rito na governments hold 300,000 Bitcoin and will not sell it. 'Di ba? So hindi ibebenta, kumbaga i-hold lang nila 'yan. So syempre, mawawala yan sa circulating supply, mga idol. The Middle East is using excess city energy to mine Bitcoin. Tas nagma-mine pa yung Middle East ng Bitcoin. The suppression of Bitcoin is unbelievable. So napaka-bullish nila sa Bitcoin dito, mga lods. Ako bullish din naman ako sa Bitcoin, mga idol Tutusin lang. Bullish din tayo dyan. Kasi syempre, yung ibang mga coins natin is talagang sumasabay dyan. So, gusto rin natin umangat yung Bitcoin. At gusto ko rin bumili niyan. Pero hindi pa ngayon kasi medyo mahal ngayon. I mean, pagtapos na siguro yung pag kumita na tayo dito. Ganun. No? So, ayan. Pero bullish sila sa Bitcoin, which is maganda yan, mga lodi. For me, maganda yan Gusto ko rin yan, mga lods. Kaya lang, syempre, baka nasasapawan sila ng XRP sa Las Vegas. Pero ito, si Ivanka Trump, wearing North Star fabric after Brad post about XRP being Ripple's North Star and it just so happened to have code
PE589. Grabe naman yun, mga Lodi. O, ito daw yun, mga Lods, oh. 589 yung code. Alam niyo naman yung 589, eh. Ayun kasi yung kulay daw ng North Star, mga Lods, no? So, after i-post ni Brad Garlinghouse yung all roads lead back to Ripple's North Star, nagsuot daw ng ganito si Ivanka Trump at it so happen na ang kanyang code ay 589. What a coincidence. Akala ko ba, David Schwartz, wala na tayong mga ganito-ganito. Wala na tayong mga ganito-ganitong pa-hype, no? Pero nagkakataon lang kaya yung mga ganito, mga Lodi. Kung kahapon, meron na naman. Ngayon, meron na naman. Partner na naman. Starting today, Rakuten Wallet users in Japan can convert Rakuten points into XRP, spot trade in app, and spend across 500 million plus merchant locations. With 44 million Rakuten Pay users and 23 billion in loyalty points now redeemable for XRP, this is one of the largest retail deployment of XRP as a payment method to date, mga idol, no? So grabe, ang lupit. So ito yung mga nangyayari ngayon. Excited na tayo. Mamaya alas 11 kasi magsisimula ito ng gabi dito sa Pilipinas, no? So abangan natin 'yan, mga idol. So XRP takes over the Vegas, mga idol, no? So napakatindi niyan. At eto, si Ray Puentes, yung makulit kahapon na sumisigaw ng XRP. Sabi niya rito, what's going on, XRP family? We're live pala, sorry. We're live from Vegas, standing under the Eiffel Tower but on top of the world. Coming up the heels of Bitcoin, you can already feel it. The shift to XRP is happening. So sobrang bullish nila, mga idol, no? Saan? Nandiyan tayo. Punta sana ako dyan, kaya lang, wala, hindi ako nakapunta. Early registration, so ayan, the Target XRP Conference, the largest XRP conference in the world is here, and the energy is different this year. So talagang different ngayon kasi nung mga nakaraang conference naman, hindi naman ganyan ka-bullish, hindi ganyan kadami yung mga ads diyan, no? Sakto lang, pero ngayon parang sinakop na nila yung Vegas, mga Lodi. Ganun daw katindi ngayon, eh. Tapos ito, the XRP price is going to shock millions of people. Hindi ako nagsasabi niyan, ha. Sila nagsasabi niya, nagbabasa lang tayo. Ripple NDA, sabi ko sa inyo, everyday merong mga lumalabas na partnership, no, na sa XRP, which is 1,700 NDAs. Mga idol, isa-isa na silang lumalabas. Ripple NDAs expiring by day, contracts being released daily. Imagine, kaya pala daily. You had plenty of time to accumulate XRP at cheap prices. Institutions will price retail out. So, ayun yung sinasabi dito, mga Lodi, no? At sabi nga dito, the pipes and plumbing of the global financial system are going digital. With 28 trillion in stablecoin volume Q1 2026, the shift to blockchain infrastructure is undeniable. Institutions are moving in. The future of finance is being built right now. So, kasali ka ba pagka ganun, mga Lods? O hindi? No? Ano pa to? Robotics company Figure has scaled humanoid robot production 24 times o 24x in the last 4 months. They currently produce one humanoid robot every single hour. Nako, kailan kaya mapupunta sa kailan kaya tayo makakabili ng mga ganito, no? Humanoid robot, no? Bodyguard. Ang pogi mo siguro pag may ganyan kasama, no? Parang ang yabang mo na siguro. Imagine nasa mall ka, may taga-bit-bit kang robot, no? Bit-bit na mga pinamili mo, robot. Imagine, mga idol. Pero sabi nila mga nasa ano raw yan, nasa 1 million mahigit, isa rin yan. Presyo rin ng kotse yan, mga idol. Ano pa? Brad Garlinghouse said, all roads lead back to Ripple North Star. Now we're seeing that what that means. The next wave of Web3 on XRP Ledger won't be slow, exposed, or fragmented. Anonix is building the future with real speed, AI-powered tools, next-gen privacy, and quantum resistance infrastructure. Past decentralized, future ready. The signal is clear. XRP Ledger is just getting started. You're not late, you're early. O ayan,
Ayan yung mga matitinding news natin ngayon tanghali ng Webes, mga idol, no? Sana enjoy nyo. Although tinapos nyo muna yung video bago nyo i-like, sana i-like nyo pa rin ngayon, mga lods, dahil napaka-importante ng like, no? So mamayang gabi, check natin kung ano yung mga bagong news ngayon at update sa ating crypto world, global at trending news. Mga idol, kita-kits tayo. Subscribe kayo sa ating channel, mga lodi, ha. So ayun, sana enjoy nyo yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol.